Hi, good day. This video is all about the Internet of Things, also known as IoT. So before that, let me introduce myself first. Hi, my name is Irene Joy B. Gubatan, and I'm from the Bachelor of Science Hospitality Management, Block 11. So my instructor, Sir Johnny Montero Chorsi. So let me quickly give you some describes and introduce about the IoT or Internet of Things. IoT refers to a network of physical devices that embedded with the sensors and softwares that can connect to the internet. So through internet, nakakakuha tayo ng mga information, mas nakakapag-interact tayo with other people, and mas natutulungan tayo nito sa our daily tasks, daily needs, in our life. So, IoT ay mas nakakapag-communicate tayo sa ating beloved ones, to our family, to our friends. And through internet, mas natutulungan tayo nito sa ating business work, sa ating school works, and other some mga ginagawa natin sa ating buhay. Through internet, mas nagiging updated tayo kung ano man ang nangyayari sa ating mundo. Dahil nalalaman natin kung ano man ang nangyayari, kung magkakaroon ba ng mga trahedya, mga lindol, mga tsunami, dahil pinopost ito through internet. So through internet, mas natutulungan tayo nito na magkaroon ng some more information. So tapos na tayo dyan. So let me explain to you the IoT technology. IoT technology is a network of devices that are equipped and with the sensors and softwares to collect and exchange data over the internet. From smart homes, appliances, to fitness trackers, IoT seamlessly integrated into our lives in a range of devices. So, we have the advantages and disadvantages using the IoT. We have the advantages. Unahin muna natin ang advantages when it comes to convenience. Advantages, the primary advantages of IoT, Internet of Things, in terms of convenience, is the ability to remotely control and monitor various devices through your smartphones or other connected devices, allowing you to manage aspects of your home, work, or personal life from anywhere, anytime, and essentially simplifying everyday tasks and improving accessibility to you information. So, ibig sabihin, for examples, tamad ka, nakahiga ka, tamad kang tumayo. Pero because of the technology in the internet, may naimbento na pwedeng patayin ng remote ang ilaw. So, nakahiga ka na lang at papatayin mo na lang yung ilaw through remote. 'Di ba? Mas naging save yung time mo at yung effort mo. Mas hindi ka pa napagod. So, dumako naman tayo sa disadvantages using the IoT. So, ano nga ba ang disadvantages kapag gumagamit tayo ng internet and technology? So, ang disadvantages nito sa ating mga security and privacy. Pag ang internet kasi, mas napapalapit tayo sa mga scammers and hackers. Through internet, mas napapadali nila tayong ma-hack, mas naaano yung mga privacy natin. Kasi, mas nalalaman nila kung ano yung mga privacy natin. Kasi nga, hinahack yung account natin. Yun yung disadvantages kapag nag-use tayo ng internet. So, when it comes to security, nakakaano naman yung security dahil napapalapit tayo sa mga scammers. Paano? Dahil uto-uto tayo. Why? Dahil kapag napopost sila sa social media ng mga gusto natin like mga damit, mga cellphones, tayo add to cart lang tayo ng add to cart. Yun pala, pag darating na sa ating bato na pala, hindi natin alam. Kaya napapalapit tayo sa scammers. Yung mga privacy natin at yung mga security, hindi na masyadong naiingatan. Dahil nga, kapag gumagamit tayo ng internet, maraming mga tao talagang inaabuso tayo. Kasi na-hack nila, ni-scam tayo, meron pa yung iba na ipopost nila yung link, tapos sabihin nila, pipindutin natin, magkakaroon tayo ng mga money. Pero hindi pala, yung pala i-scam na tayo. Using the IoT, talaga, mayroong advantages and disadvantages. When it comes to disadvantages talaga, mas napaka-appropriate talaga ng paggamit ng IoT kung iingatan mo ang iyong mga privacy sa social media para hindi nila ito ma-hack. Kapag gagamit tayo nito, kailangan natin ingatan
para mas hindi nila ma matuntun o malaman kung ano man yung mga details na mga dapat nila malaman. And my personal insights, if I will be use the IoT in my daily needs, as a student, I need IoT talaga. I need internet because kailangan ko talaga siya sa pang-araw-araw. Dahil estudyante ako. Kailangan ko ng information para malaman kung ano yung mga research or mga school works ko para magkaroon ng mga histories, mga information about sa aking school works. So, I need internet talaga. Nang dahil sa internet, mas nakaka-get more ako ng mga taong na nasa paligid ko and communicate with my friends, my families, and others. And through internet, mas natutulungan ako nito para magkaroon pa ng some knowledge and some ideas about my school works. In summary, the Internet of Things is changing the way we live, offering automation, efficiency, and innovation across various industries. However, it also comes with the challenges, particularly in security and privacy. Overall, I believe IoT is a great advancement for society, but it must be used wisely. With the right precaution, we can enjoy its benefits while minimizing risk. So, meron tayong good and bad using IoT in our society. So, sa tingin ko, meron talagang good and bad sides kapag ginagamit ang IoT sa ating side. Unahin muna natin yung good. The good one is mas nagiging updated tayo sa ano man ang nangyayari sa ating mundo at mas nagkakagat tayo ng more information para sa ating mga daily needs and daily tasks. Mas nakaka-convenience kasi kapag gumagamit tayo ng internet, diba? Mas napapadali talaga ang mga daily tasks or daily needs natin. So, the bad ones, sa pag-use ng IoT in our society, is nakakalimutan na natin yung knowledge natin. Hindi na natin masyado ginagamit ang mga ating ideas, mga thoughts, kasi umaasa na lang tayo sa internet. Kaya masyado na tayong parang nagiging slow minsan. So, dito na nagtatapos ang ating video. Thank you for watching and sana mas marami kayong natutunan sa ating video. Thank you. Bye!